Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Ayan, bago tayo magsimula, pwede bang harap muna kayo sa camera saglit? May sasabihin lang po ang inyong lingkod. Ayan, nakaharap na. So, ako yung mag-anyaya lamang po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating SMC Stories Compilation, ilalagay ko sa ilalim ang link. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na doon ko na po i-upload yung mga compilations video dito sa ating SMCE. From here, transfer natin doon yung mga mahahabang videos. Baka magtaka kayo na wala ng compilation dito sa SMCE kasi ililipat natin. No? Bali, dalawa na yung channel natin sa horror or aswang stories. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo para updated pag meron tayong bagong upload doon. So yun lang po. Maraming salamat. No? God bless sa inyong lahat. Tsaka pala, malapit na yun mag-monetize. Sana masuportahan. Let's go! Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako si Didang. Ibabahagi ko lang itong aking karanasan na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Maikling kwento lang po ito. Noong nasa college pa lang, dahil sa hirap ng buhay ay nag-working student po ako sa paaralan na aking pinapasukan upang makalibre sa tuition fee. Kahit mahirap, bugbog ang katawan, ay tinitiis namin para makapagtapos ng pag-aaral. Sa ilang taon kong nag-working student, sir, marami akong naging karanasan sa kababalaghan tulad ng bigla na lang gagalaw ang isang bagay sa office kung saan ako naka-assign. Mga nakakapagtakang pangyayari gawa ng wala naman pong kung sinong nakikialam nun. Sa umpisa ay tinitiis ko na lang ang takot sa mga bagay na aking nasasaksiyan sa kadahilan ng ayokong mapagsabihang isang baliw. Nilihim ko na lang ang lahat ng iyon at wala akong pinagsabihan kahit isa sa aking kasamahan. Hindi ko alam kung nagpaparamdam lang ba sa akin o sadyang lapitin ako ng mga hindi nakikita buhat ng paulit-ulit talaga akong nakakaranas ng mga hindi normal na bagay sa eskwelahan na yon. Itong dalawang partikular na naging karanasan ko roon ang pinakahinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Mga pangyayari na talaga namang nagudyok sa akin na ibahagi sa mga kasamahan ang mga paranormal na aking nasaksihan. Hindi ko na talaga matiis Ganito po kasi ang nangyari. Minsan 6:00 ng gabi, inutusan ako na pumunta sa dating office na ginawang bodega para kumuha ng mga records na nakasilid sa kabinet. Pagpasok sa loob, habang iniisa-isa ang mga folder, una, kumurap ng 2 beses ang ilaw. Hindi ko pinansin, bunsod ng akala ko normal lang. Meron kasing instances na magbiblink ang ilaw kapag parang magba-brown out, diba? Kaya hindi ko binigyang maling kahulugan at ang ginawa ko kasi sa isip-isip ko talaga kasunod nun ay magba-brownout na. Binuksan ko ngayon ang isang bintana sapagkat kako kung magba-brownout ay merong liwanag na papasok sa loob sapagkat may mga ilaw sa labas, sir, na pusang magbubukas kapag mawalan ng kuryente. Yun ay mga kulay puti, hugis parihaba at di baterya na nakadikit lang sa mga wall ng building. So, pagkabukas ko, napaharap ako ngayon sa mga classroom sa labas na may mga kapwa ko pa estudyanteng nagkaklase. Nang ilang sandali pa ay humurap na naman ang ilaw sa silid, kaya nagtaka ako. Paano kasi, sir, napansin kong sa silid ko lang kumurap ang ilaw na hindi naman nangyari sa mga classroom sa labas kung saan ako nakatanaw.
Napatingin ako ngayon sa ilaw ng silid. At dito, halos mahimatay ako Sir Alex buhat ng kumurap na naman ng mahina. Pagkatapos ay bigla na lang gumalaw yung typewriter sa mesa katabi ko na akala mo may gumagamit. Sa sobrang hilakbot Sir Alex, napakaripas ako ng takbo papunta sa pintuan na halos hindi na makahinga. At ang mas nakakatakot pa, ang pinto ay dahan-dahan na sumasara pero mabuti na lang ay nahawakan ko ito kung kaya nakalabas. Umiyak talaga ako nun Sir Alex kasi hindi ko lubos inasahang makakaranas ng ganun katinding paranormal sa silid na yon. Nang dahil sa nangyari ay hindi ko nakuha yung pinapakuha sa akin ni Mama. Ang ginawa ko, bumalik sa office at napilitang ikwento sa mga kasamahan at sa mga teacher yung aking nasaksihan. Yung mga datihan, tumawa at ngumiti lang. Ang iba naman pinapakalma ako at sinabing normal na lang daw yun doon. Pero yung mga katulad kong baguhan, talaga namang nangilabot sa aking kwento. Ang sabi ng mga datihan, sir, meron daw talagang nagpaparamdam doon na paniwala nila dating teacher sa school na pumanaw na. Doon daw kasi ang silid nito at pagtatype ang lecture niya dati sa mga estudyante. So dahil hindi ko nakuha yung pinapakuha, sinamahan ako ngayon ng isang teacher at kapwa ko working student. Pagdating namin sa loob, hindi naman po naulit yung aking nasaksihan, pero batid ni Mama. At alam na alam nilang meron talagang nagpaparamdam doon. At eto naman pong pangalawa, ang isa sa sobrang nakakakilabot na experience bilang isang estudyante at working student. Nasa ikatlong palapag kami ng building noon dahil may klase. Katabi ko ang aking teacher sapagkat nagbibigay ako ng summary noon sa harap ng mga estudyante. So, dalawa kami ng guro na nakaharap sa kanila, di ba? English teacher namin yun, sir. At about sa mga story yung paksa namin noon. Bali magbibigay lang ng summary sa mga kwentong napili mo. At habang nagsasalita, biglang kumurap ng isang beses ang ilaw. Kaya nang dahil doon ay hindi ko mapigilan ng aking sarili na mangilabot sapagkat naalala ko yung dating nangyari. Hindi naman masyadong nagpadala sa nararamdaman gawa ng marami naman po kami roon. At sa isip-isip ko, walang gagalaw na bagay dito kasi takot sa bilang namin ang multo. Nang ilang sandali pa, pumurap na naman ang ilaw Sir Alex ng isang beses. Pagkatapos ay nawalan talaga ng kuryente. Dito, talagang nanlamig ako sa aking nasilay. Hindi lang ako, kundi maging yung teacher naming babae. E paano kasi sir? Pagkakurap ng ilaw bago nawala, kitang-kita ko at ng guro namin ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti kahawig sa kasuotan ng isang madre. Nakaharap sa mukha ng isang babaeng kaklase namin sa pinakalikod na bahagi. As in, yung distansya ng mukha nito ay wala pang isang dangkal mula sa mukha ng classmate namin na yon. Napatakbo ako sa may pintuan, tapos ganun din ang ginawa ng dalawang kababaihan na yon sa likod. Pati yung teacher namin, muntik pang madapa sapagkat napakaripas din ito ng takbo papunta sa aking kinaroroonan sa may labas ng pinto. Pagkatapos nun, mga isang minuto lang sir, bumalik ang ilaw at wala na yung babaeng madre ang kasuotan. Walang kaalam-alam ang iba naming mga kaklase na meron kaming nakitang multo sa likod na bahagi. Patawa-tawa lang ang iba sir, pero yung dalawang babaeng tumakbo, bagaman wala silang nasilay ay may naramdamang dumampi na malamig sa kanilang balat na parang hinimas daw ng kung anong hindi nakikita kung kaya napatakbo ang mga ito. Si teacher naman dahil ayaw matakot ang iba, hindi niya sinabi ang nakita sa umpisa. Basta, dinismiss na lang ang klase namin
dahil baka magba-brownout ng tuluyan at isa pa ilang minuto na rin lang naman ang natira sa oras namin noon. Pero take note sir, ganito po yung nadiscover namin. 3 silid lang sa paaralan ang nawalan ng ilaw sa amin at yung 2 katabi. Talagang nanginginig ang buong katawan ko noon sa takot. Ikaw ba naman makakita ng babaeng galit na galit ang itim nitong mukha nakaharap sa classmate mo, di ba? Pagdating namin sa kantina, kinausap ako ni teacher at tinanong kung meron din ba daw napansin. Sabi ko ay opo, babaeng parang madre na nakaharap sa isang kaklase. Kahit gabi na sir, tandang-tanda ko pa, namamawis yung ilong ni ma'am sa takot. Pati kamay niya ay nanginginig sapagkat unang beses niyang maka-experience ng ganun na mga paranormal na bagay. Dahil sa mga kababalaghang ito, minsan isang araw noon linggo, nag-alay ng misa sa paaralan ang head of founder para sa mga kaluluwang ligaw na nagpaparamdam doon. Matapos noon, awa ng Diyos, sa ilang araw na pag-oobserba namin, nawala po yung mga pagpaparamdam na yon. Ngunit ang paaralan ay sadyang tahimik sa gabi at kapag walang pasok, kaya hindi maiiwasan na meron talagang maninirahan na mga nilalang na hindi nakikita. Na inakala mong ikaw lang mag-isa, ngunit nandyan lang sila, katabi mo, nakikisalamuha. Good day, Sir Alex. Ako si Samsam. Nais ko lang ibahagi itong maikling kwento sa aswang ng aking hipag na nangyari sa kanilang probinsya. Itong si Elizabeth ay mayroong isang anak noon na 5 taong gulang na. Meron siyang tiyuhin na mananggiti at ang bahay nito ay hindi naman kalayuan mula sa kanila. So direct tayo sa pinakabuod ng kwento. 8:00 pasado ng gabi, naglalakad daw ang tiyuhin niyang ito pauwi at medyo nalasing na dahil galing sa bahay ng kaibigan na kipag-inuman. Kapag aalis ito, hindi raw mawala ang sanggot sa tagiliran. Noong naglalakad ito pauwi, meron daw isang malaking paniki na biglang umatake sa kanya sa gitna ng kanyugan. Pinagkakalmot ang kanyang dibdib at mga braso kaya nagkaroon ng mga sugat. Bagaman lasing ay nagawang lumaban ng kanyang tiyuhin kaya nasanggot daw nito ang aswang na tinamaan sa tiyan. Dahilan kung bakit napabitaw sa pagkakakapit sa kanyang lieg. Lumipad daw ang aswang sir at hinabol pa ng mananggiti ngunit hindi na nito naabutan sapagkat papunta sa gitna ng gubat ang lipad. Ngunit alam ng tiyuhin ni Elizabeth na malubha ang tinamong sugat ng nilalang. Buhat ng batid umano nitong bumaon daw talaga ang sanggot sa tiyan ng aswang. Bukod doon, pagkalipad daw ng nilalang, kitang-kita nito na konti na lang ang nakakapit sa bewang ng aswang na parang mapuputol na ang kalahati ng katawan dahil sa sugat na tinamumula sa sanggot ngunit nagawa pa ring makalayo. Yung mananggiti naman, napuno ng malalim na sugat ang dibdib. Sa mga sumunod na araw, nabalitaan na lamang nilang namatay daw yung tanyag na aswang sa kabilang sityo. Naputol daw ang katawan pero hindi sinabi kung ano ang dahilan. Basta natagpuan na lamang ito na nakahandusay sa labas ng kanyang bakuran. At dahil tanyag nga ito sa lugar, sabi ng iba baka nakaengkwentro ng mabangis pa sa kanya. Ganun pa man, walang tiyak na kasagutan. Walang nakapagsabi kung sino at kung ano ang nakaharap o nakaaway nito. Pero kung hipag ko ang tatanungin, tiyuhin niya umano ang nakapatay sa aswang. Nilihim lamang nila ito sapagkat ayaw nilang baka paghigantihan sila ng mga kaanak ng nilalang. Kung sa bagay, mangtas din daw talaga ang aswang na yon kapag susumpungin. Kahit sino,
kapag matsyempohan ay aatakihin. Matapos nun sir makaraan ng ilang buwan, nagkasakit daw yung mananggiti o yung tiyuhin ni Elizabeth. Hanggang sa pati siya, dinadalaw din daw ng aswang sa kanilang bahay. Natatakot sila nun dahil meron nga siyang anak na maliit pa. Kaya ang ginawa nila bago pa lumala ang sitwasyon, nagpatulong sila sa isang albularyo. Doon nalaman, base na rin sa sinabi nito, naghihiganti raw yung pamilya ng aswang sa kanila. Kasi meron daw ginawa yung tiyuhin ng hipag ko na ikinasawi ng isang miyembro ng mga aswang. Hanggang sa inamin na nga ng mananggiti na meron siyang nakaingkwentrong aswang at siya ang nakatodas o nakadali nun gamit ang sobrang talim na sanggot. So, tinulungan sila ng albularyo Sir Alex. Ginamot yung tiyuhin ni Elizabeth na binigyan daw ng sakit ng mga aswang na mangkukulam. Marami umanong ginawa ang albularyo. Hindi ko na matandaan yung kwento ng aking hipag basta pagkatapos daw ng mga ritual at pangontrang ginawa, gumaling yung tiyuhin niya na mananggiti tapos hindi na bumalik ang bumibisitang aswang tuwing gabi. Kung ano man ang ginawa ng albularyo, yun ang hindi nalaman nila Elizabeth. Basta, ang sinabi lamang nito, hindi na raw makakabalik kailanman ang aswang na gumagambala sa kanila. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako si Tikboy, matagal nyo ng silent listener at subscriber nyo rin po sa inyong bagong channel na compilation. Naniniwala ako halos lahat ng mga kwentong sinisend sa inyo. Kaya ngayon ay ibabahagi ko naman itong aking kwento tungkol sa aswang kasama ng aking mga pinsan at ilang kaibigan. Nangyari ito matagal ng panahon ang nakalilipas, dekada 90 o 1998 to be exact sa isang lugar sakop ng Iloilo. Nagbabakasyon kami noon sa probinsya sa bahay ng aming lolo at lola. Nakagawian na ng pamilya tuwing summer kasama mga tiyuhin-tiyahin at syempre mga pinsang babae at lalaking mga kababata ko lang din. Pero dati ay doon talaga kami nakatira noong mga maliliit pa lang bago lumipat sa ibang lugar. I-describe ko lang sir. Yung lugar po na yun ay malawak ang palayan. Yun ang halos matatanaw mo sa buong paligid at meron din namang malalawak na kakahuyan tapos malalayo ang agwat ng kapitbahay. Nang mga panahong yun, maugong din talaga ang balita tungkol sa mga kwentong aswang na yan. Nasanay na lang kami na yung lugar daw namin ay maraming ganon. Kahit mga kaibigan sa ibang lugar sir, kapag malaman ng mga ito kung saan ako nagmula sa lugar ng aking lola, magtatanong agad, "Di ba maraming aswang sa lugar ninyo, parno?" Sinasagot ko na lang at sinasabing kwento-kwento lang ang mga yan. Mapati man kamo sinaaw, inatukta na nga storya, hindi man natuod. Naniniwala kayo sa mga ganyan. Mga lokong istorya yan, hindi naman totoo. Daw sinanay man kamo. Magtatawanan na lang ang mga kaibigan ko at sabihin pa na baka may lahi daw na aswang kasi magagalit ako. Makarinig lang ng mga tonong Ilonggo ang mga loko, tatanungin agad kung saan banda sa Iloilo, na kung marami bang aswang o kung may lahing aswang. Hay nako. Ako kasi noon Sir Alex, bagaman may mga kwentong ganyan sa lugar namin, hindi kami masyadong naniniwala ng mga pinsan ko gawa ng wala naman talaga kaming nakikitang aswang doon. Pero yung lola, lagi po iyong nagkukwento tungkol sa mga nilalang na ganyan. Meron siyang isang binahagi sa amin na dati raw nung may mga dayo sa lugar, wala pa kami noon maliliit pang mga bata o nasa ano pa ni tatay. Kada gabi may naririnig daw siyang yabag sa bubong ng bahay na mas mabigat pa sa inakalang pusa at aswang daw po yun na binibisita sila kasi nga mayroong maliliit na bata. Kami naman hindi gaanong kumbinsido sa mga kwento ni Lola buhat ng
Sa ibang lugar po kami lumaki. Sa parte kung saan maraming nakakasalamuhang tao at isa pa hindi naman po kami nakakita ng aswang. At yun na nga po, siga-siga pa kami nito bunsod ng 4 kaming magpipinsang lalaki kasama ang ilang kaibigan na puro mga binata at sabay-sabay kaming pumupunta sa basketball court para makipaglaro. Puro kalokohan lang talaga ang alam Sir Alex, tapos tuwing nagkikita-kita kami ng aking mga pinsan ay hindi mawala ang inuman at yung baraha sa mesa kasi yun lang ang libangan namin sa palayan na sobrang tahimik. Tuwing napunta sa basketball court o sa plaza, yung ibang kabataan ay takot sa amin gawa ng marami kami. Hanggang isang araw, merong mga dayo na naghahanap ng kalaro sa basketball. Nakaharap namin sila at nagpustahan. Sa kadahilanang parang matatalo kami nun sir, puro lang pa mga kasama ko, pati rin ako. Doon nagsimula ang palitan ng hindi magagandang salita. Yung mga kasama kong agresibo, nagsimula ng maniko sa mga dayo. Pagkaraan ng ilang minuto ay halos kalahati ang lamang ng score nila sa score namin. Kaya yung iba kong pinsan at kaibigan akala mo mga kabayo na kung maglaro. Paano kasi ay kung hindi siko sipa ang inaabot ng kalaban kapag humarang. Hanggang maya-maya nun, nasiko ng aking kaibigang si Kuging yung isang kalaban na nagbabantay sa kanya. Okay lang naman sana yon, parte minsan sa paglalaro ng basketball, kaso sa kasawiang palad ay nalaglag ang 2 ipin ng kalaban, humandusay sa semento na wala ng buhay. Ang masaklap pa, yung 2 ipin pa talaga sa harap ang nalagas, kung kaya nagmukhang rabbit yung kalaro namin na yon na walang malaking ngipin sa harap. Nang dahil doon ay nagsuntukan sila Sir Alex at agad din namang naawat ng mga tiyuhin doon sa basketball court. So umiyak yung lalaki kasi pinagtatawanan ito ng kanyang mga kasama. Pati kami ay natawa rin talaga, buhat ng matatawa ka sa mukha kasi nga wala nang ngipin. At dahil mainit na ang sitwasyon, nagpatalo na lang kami sir at binigay na sa kanila ang pera. Subalit kung tutuusin ay talo naman talaga. Pagkatapos noon ay pinauwi na ang lahat ng mga nakakatanda sa basketball court. Sabi pa nung isang matandang pilay na lasing, Pagsiuwian kayo o pagtatadyakan ko kayong lahat yan. Mas lalo kaming natawa bunsod ng sa sitwasyon niyang yon, pagtatadyakan niya raw kaming lahat. Halos madapa na nga nahihirapan pang maglakad. So nagsiuwian na kami para hindi na lumala ang sitwasyon. Ngunit bago nagkahiwalay ng mga kalaro naming dayo, sabi nung natanggalan ng ipin sa wikang Ilonggo, "Andam lang magabaan lang gyapon ka mo, labi na ikaw ging. Gintuyo mo gid pagsiko ang baba ko. Bantay ka lang Sa Tagalog, umanda lang makarma lang din kayo, lalo na ikaw Kuging. Sinadya mo talaga ang pagsiko sa bibig ko. Umanda-handa ka lang." "Hindi naman yun sinasadya." "Hindi sinasadya. Bantay ka lang. Sugid kita kay tatay." Bahala kay. Uuwi kayo, pagsisipain ko na kayong lahat ngayon na. Pauwi na nga po kami lolo. Relax lang po. At habang naglalakad, nagkatawanan kami Sir Alex pero halatang parang nakonsensya si Kuging sa kanyang ginawa. Ngunit wala na huli na, nalaglag na ang ipin ng isang dayo. Natakot siya sir kasi sabi nga nung dayo ay isusumbong daw sa tatay nito. Kaya simula noon, hindi muna kami pumupunta sa basketbolan. Pagkaraan ng mga ilang araw, kinagabihan, 9:00 pasado kung kailan maliwanag ang buwan. 6 kaming mga siga-siga sa baryo na tumambay sa kubo ni tatay sa tabi ng palayan upang maglibang. At siya nga pala, tatay at nanay ang tawag namin sa lolo at lola. Hindi ito kalayuan mula sa bahay nila lolo. Hindi ko lang matansya pero
Tanaw lang po ito mula sa bahay na medyo malapit lang din talaga. Doon kami madalas tumatambay kapag walang ginagawa sa tanghali. Sadyang pinagawa ito ni tatay upang kapag may magtrabaho sa palayan ay merong masisilungan. So ganun na nga po, gamit lang namin nun sa kubo ay lampara tapos nagbaraha kami at nag-inom ng alak. Puso pa nun ang gin. Sobrang seryoso, sobrang excited na kinakabahan kasi medyo malaki na yung pera sa mesa na pwedeng makuha ng isa sa amin. Maya-maya sa may labasan, naririnig naming tumatahol yung mga aso kahit malayo. Di nagtagal, palakas ito ng palakas. Parami ng parami ang mga aso. Tapos palapit ng palapit. Hanggang ilang sandali nun, mga aso na ng kapitbahay ang nagwawala. Malalayo ang kapitbahay doon pero dinig namin ang mga alulong at ang iba ay galit na galit. Nakakala mo pinasok ng kawatan. Sa puntong yun ay natahimik kaming lahat at nagkatinginan. Ano kaya yun, tol? Iwan ko nga eh. Baka kawatan. Sa isip-isip namin, sir, baka may mga taong tagalabas na pumasok kung kaya. Pinatay namin ang lampara at nagmasid sa kapaligiran. Di nagtagal ay yung mga aso na namin ang tumatahol at umaalulong pa. Makaraan ng ilang sandali, napatingala kaming lahat sa gulat dahil bigla na lang may bumagsak sa bubong ng kubo kung saan kami nakapwesto na tila malaking nilalang at mabigat. Gawa ng kitang-kita namin, sir, ang paglundo ng yero kung kaya. Sa sobrang nervyos ay nagsipulasan kaming anim. Kanya-kanya ng takbo nang walang lingon-lingon at nagunahan makapasok sa bahay nila tatay. Hindi pa namin nabuksan agad ang pinto gawa ng nagkastamped sa bungad dala ng sobrang pagkataranta. Ang kaibigan naming si Kuging, naiwan ito kasi nadapa siya sa putik. Nag-alala kaming lahat dahil naririnig namin itong sumisigaw ng aray. Ilang sandali ay nakarating din naman kagad ito sa bahay ni Lolo at nakapasok din sa loob. Napuno ng putik ang kanyang katawan at mukha sapagkat ilang beses daw siyang nadapa. Una ay sa may pilapil ng palayan, pangalawa ay sa may poso. Ngunit ang nakakatakot sa tagpo na yon, ayon kay Kuging, aswang daw ang dumapo sa kubo dahil lumingon daw siya ilang beses habang tumatakbo. Yun ang dahilan kung bakit siya nadapa sa pilapil at nahulog sa putik, sapagkat pagkakalarawan niya, nakakatakot daw ang mukha at mata ng aswang. Tao daw talaga na may mahabang buhok at buhaghag ang kanyang nasilay sa ibabaw ng kubo na nakadapa sa bubong. Kaya sa sobrang nervyos, nung masudsod ang mukha niya sa putik, dali-dali itong bumangon at sa palayan na dumaan. Nangingitim na raw ang kanyang paningin dahil matindi ang hilakbot na kanyang naramdaman. Pagkapasok sa bakuran, sa labis na pagkataranta, nabangga siya sa 2x4 kahoy na hawakan ng sinaunang poso nila tatay. Kaya kung susumahin, isang beses siyang nadapa at isang beses natihaya. Sa 2 beses na pagkakamali na yon, wala naman daw po siyang naramdaman na sakit. Ayon dito, hindi naman daw siya hinabol ng aswang. Nanatili lang ito sa bubong ng kubo na parang nakadapa at sa kanya nakatingin. Nang dahil sa ingay namin, nagsilabasan yung mga tao sa bahay. Ang iba ay tulog na, naalimpungatan sa lakas ng boses ni Kuging. So nagkatawanan na lang kami sa nangyari, Sir Alex, gawa ng parang aswang din itong hitsura ni Kuging noon nang makapasok sa loob. Takot na takot kasi nanlalaki pa ang mga mata. Ang hindi namin napansin agad, nagkaroon pala siya ng sugat. Isang marka na dinala niya hanggang sa pagtanda. Kinakapa niya noon ang bibig. May dugo ang bunganga mo, Ging, oh. Nasugatan ka.
Paanong hindi masugatan nakaharang yung kahoy ni tatay sa puso? Teka, bakit parang may singaw itong pananalita ko? Maghilamos ka muna doon sa kusina, uy. Puro putik ang bunganga mo, oh. Itim na itim ka. Ang baho. So dali-dali nang naghilamos si Kuging sa kusina habang kami pinapagalitan ni nanay at tatay kasi akala nila may biniro kaming aswang na dumaan. Wala naman po, tay. Bigla na lang pong kumalabog ang bubong ng kubo eh. Nagbaraha lang naman kami doon. Hindi yan mga ano kung hindi nyo biniro. Wala po talaga tay, promise. Ang nangyari, kumuha ang lolo namin ng flashlight at inilawan ang kubo sa may palayan. Wala naman daw silang nakitang aswang. Siyempre, umalis na siguro kasi tumahimik na rin nun yung mga aso. So, pagbalik ni Kuging sa sala, Sir Alex, naggulat kaming lahat at nagkatawanan. Tumutulo ang kanyang luha habang tinatakpan ang bunganga. Paano kasi? 3 ngipin ang naglaho sa kanyang bibig sa harapan. Kaya dali-dali siyang pinakain ni Lola ng dahon ng bayabas upang matigil ang pagdurugo. Abay, ang lala ng tinamumo, Kuging ah. Ano bang nangyari dyan sa bunganga mo? Wala ka ng ngipin oh. Nakaharang kasi ang puso niyo dyan oh. Abay, ang laki niyan eh. Hindi mo nakita. Hindi ka pa ipinanganak, nandyan na yan. Nangingitim na po yung paningin ko sa takot kanina eh. Kaya hindi ko nakita yan. Ay, hindi, Miris eh. Kasalanan mo rin yan. Gabi-gabi nagpupunta sa palayan. Na, paano na yan, Kuging? Asa na yung mga ngipin mo? Ewan ko. Baka nandun sa puso eh. Sus, malas mo namang bata ka. Pag natanggal yan eh, hindi na masasauli siyempre. Palitan mo na lang yan ng ngipin ng kalabaw dyan oh. Nagawa pang magbiro ni Lolo. Si Kuging naman ay napaluha na lang sapagkat wala na ang 3 ngipin nito sa harapan. Habang kami ay mamamatay-matay sa tawa, bunsod ng bukod sa bungal na si Kuging, yung mesa namin sa kubo, sir, ay tumilapon at nawala yung mga pera. Pati yung mga alkohol sa katawan, medyo lasing ng konti, ay talaga namang naglaho bigla. Sa naging karanasan namin na yon, tingin nyo may koneksyon ba sa nangyari sa basketbolan? Kasi parang nagkatotoo eh. Kung naalala nyo, nagbanta yung binata na kakarmahin daw kami, lalo na si Kuging. Ano kaya sa tingin nyo? Pero kung si Lolo ang tatanungin, maaaring oo. May koneksyon daw sa binatang natanggalan ng ngipin dahil nag-iwan ito ng pagbabanta bago umalis. Pero ang weird naman, 'di ba? Ano kayang tawag doon, coincidence kasi yung pagtatanggal ng ngipin ay hindi naman sinasadya. Pero kung ano man ang nangyari, wala na. Wala nang ipin si Kuging. Patas na sila nang dayong nasiko niya at natanggalan din ng ngipin sa basketbolan. Nasa sa inyo na po ang paghuhusga sa kwentong ito, basta ang masasabi ko na lang base sa aming naging karanasan. Wag na wag ninyong biruin o kaawayin ang mga taong may lahi ng aswang sapagkat hindi natin alam kung ano ang iniisip nila at ang mga nilalang na ito base sa naging karanasan namin at sa mga kwento nila Lola. Tunay at totoo na kung siga-siga ka man sa inyong baryo, manlalambot ka kapag ka makakita ng aswang. At yun na po, sir, ang aking kwento. Sana'y magustuhan ninyo at marami pa po akong ibabahagi sa susunod. Hanggang sa muli, Tikboy ng Kabisayaan. Ang mundo ngating ginagalawan
nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igan. Binabati ko unang-una si Madam Cheng's Channel 9 months member na, kay Conrado Barcena 6 months member, LCD Acosta 39, kay Rosary Jayarante 1 month member na, Story Hike Subtotsky 28 months, kay Mike na 25 months member na no, Patrick Tahulosa 3 months member, kay Hera Karaikle na 13 months member na, Esmeralda Jocares na 6 months, kay Rose Kim na 9 months member na no, kay Jeffrey Bunyad na 17 months member, Jonizel Alviola 19 months, kay Jim Semilia na 23 months member na, Luis Elmido 18 months, last but not the least kay Madam Christine Olzon na 43 months member na no. And maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating munting programa mga kaibigan ko na mga members ng ating channel. Tsaka pala baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating SMCA Stories Compilation. Mag-subscribe na rin po. At maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. At syempre sa mga commentators sa ating last video update no, last update. Ayan, binabati natin unang-una si Madam Arlene Cools Besa. Magandang gabi din po sa inyo. Ayan, thank you sa No Skipping Ads. At syempre kay Leslie all the way from Muscat, Oman, No Skipping Ads din. Maraming salamat po ma'am. Kay Heidi Gregorio, kay Tiger Lily, kay Liza Grace Gierger. Ayan. Kay Hazel Fiesta, kay Nimuel Joshua, Lucy Mendoza, kay Leo Daban, no? Kay Heidi Gadjan, kay German Marasigan, kay Kagi Tumaob, kay Madam Christy Harm ng Germany, kay Ramonita Berdogo, kay Maugdang Rubiliar, kay Droe Dre Tumalon, kay Iram. Binabati rin po natin si Mark Ryan Sinoron, kay user lang Marinel Manansala. Last but not the least kay Anika Mishka na nakikinig din sa ating bagong channel na SMCA Stories Compilation. At sa lahat ng mga silent listeners ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik nating mga kwento. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.